O balikan ko lang, i-update ko lang tong kay Bong Revilla na i-vlog ko tong nakaraan, di ba, na nilaglag din ni Bong Revilla itong alyansa sa kanilang lugar dito sa probinsya ng ito sa lugar ng Bacoor, Cavite. Nilaglag ni Bong Revilla ang ibang kasamahan niya dito sa alyansa. So balikan ko ulit itong video ni JDB. Kasi speaking of itong JDB yung nagba-vlog na si JDB, pro Marcos ho ito. So magkaiba ho kami ng nito, ano ba tawag nito? Aming tinitindigan. So nakikita ko kung gaano siya naapektuhan dito kay Bong Revilla dahil pangatlong beses na rito niya na i-vlog na si si Bong Revilla ay nilaglag nga nitong kakasama niya sa alyansa. Mayroong 4 na nilaglag si Bong Revilla, kaya siya dito JDB parang nainis at galit dito kay Bong Revilla kasi nga hindi dinala lahat ang kanilang mga kandidato o kasamahan sa kandidato itong sa Bacoor. At ito yung mga video nung nakaraan, iba yon ha. Ito yung nagpapatunay talaga na kay Bong Revilla yung nanggaling yung sampul balot na sinabi niya noong nung nilagyan ko ng reaction yun nung nakaraang vlog ko na nilaglag ni Bong Revilla ang ibang alyansa. Ito yung pangalawa na confirm nga na ito si Bong Revilla ang gumawa ng sampul balot na nilaglag nga yung mga kasama. Ito yung video niya, oh. Ito pong sample balot, no, tawag ko nga dyan, ay laglagan sample balot. Kasi, unang-una, di ba, ang kinuha dyan ay 8 sa alyansa, tapos pinagkukuha yung ibang mga DDS. Tapos ang itinuturo ay si Bongo daw po ang pinanggalingan nito. So, nung una, di ba, itinanggi po yan na strike Revilla. Sabi niya, nais po nating ipagbigay alam sa ating mga kababayan na wala pang inilalabas na anumang sample ballot patungkol sa 2025 national elections ang Team Revilla. Huwag pong maniwala sa fake news. Okay, fake news daw. Sabi rin naman itong isang nag-post, bakit kaya hindi isinali ni Bongo sa sample ballot niya ang ibang PDP laban senatoriables? Diba? So tinuturo nila rito si Bongo. Pero, bakit mas marami ang mga taga-alyansa? 8 sila eh. Oh. So ito ho yung unang sample ballot. Diba? May mga tupi-tupi. Now, kanina may nagpasa po sa atin ng sample ballot. At ang, anuin ko lang to, paliitin natin. May nagpasa sa akin ng sample ballot na to eh. Ito. So ito yung may tupi-tupi. Okay? May serial number ba to? Serial number yun. So ito, sa 42, City of Bacoor. Okay? Ay, may serial number ba? Class 3rd Precinct 343. Tingnan natin kung ano yung binigay sa akin. Class 3rd Precinct 343 din. Pareho. So ito po yung binigay sa akin kanina na kopya ng sample ballot. So pareho din. Ang pagkakaiba po nito, ito ho ay flat. Okay, flat na flat. Mukhang galing po sa brown envelope. Okay? Kasi yung gilid, mukhang brown envelope ang pinaglagyan. Ganon rin po yung laman. Diba? Halata po talagang kay Bong Revilla. Siya may pinakamatabang pangalan. Tapos si Lani Mercado. Tapos Abeng Remulla. Ito pang isang kamag-anak nila, yung Ram Revilla Bautista. Bautista naman ang tunay na apelido nila, Bong Revilla eh. Diba? Yan po. Ito. Yan pala, ito pala ang kasama pa niyan. Sa isang kopya kasi sabi ko, bakit wala man lang yung party list ng Agimat? Ito po. At may nakalagay ng ganito. So most likely, galing ito sa kampo nga ni Revilla ng party list ng Agimat. Di ba? O baka naman nilagay lang nila para talaga ma-focus yung mga tao na diyan ayan na yung party list na dapat nilang ito nga yung mga first district, mga konsehal pa nila plus support. Di ba? So, ang nakakainis po kasi rito, sabi ko nga ang HQ, pinag-usapan kami na dalhin na lahat ng 11 ng alyansa.
Kaya lang, sabi nga namin, sige, okay na. Pagbigyan na natin. Ang problema, ito yung nakakainis, mga kapatid. Tingnan nyo ha. So sila, nakikiusap na dalhin ng mga vloggers, lahat sila. Pero si Bong Revilla, nilalaglag ang mga kasama. Ay kako, talagang hindi nga maganda yung ganon. So, might as well, stick na lang ako ron sa aking inilalaban na magano na lang, boto na lang tayo ayon po o sa alang-alang sa ating kinabukasan. Yun ang pinakamaganda. Dahil wala tayong maaasahan na ganito. Pero yung magpapasok ng Philip Salvador, di ba? Ng Marcoleta, Amy Marcos. Yan ang mga binitbit niya dyan, Bongo. Di ba? Ano bang maidudulot na boto kay Bong Revilla ni Bongo? Pasok naman siya sa top 12 palagi. Nasa top 5 nga siya madalas o top 10 eh. Di ba? Papasukan ng ganyan ng Philip Salvador. Dadagdagan nyo pa si Robin Padilla. Asan ang malasakit doon, Bong Revilla? No. I was reprimanded or reminded ng ibang mga kasama na dapat all out tayo. I can't. Kasi hayagang pangloloko to sa mga kasama eh. Ito, another netizen po ang nag-confirm nito. Binigay sa akin kaninang umaga. Ayun, Ram Revilla Bautista, Lani Mercado, Strike Revilla, di ba? Bautista Minjola Rowena. Mga magkakamag-anak nga eh. Ito po yung message. Unang message niya sa akin ay are. Siyempre, di ko na nilagay ang pangalan kung sino siya. Sabi niya, you have 2 episodes regarding the sample ballot of Bong Revilla that surfaced. Ang alam ko, sunod-sunod ang patawag ng iba't ibang barangay sa Bacoor. At patawag yun ng mga Revilla. Nung ilabas nyo ang issue na yan, that was Sunday, April 6. At kasama ang partner ko sa piling mga tao dito sa subdivision. So selective lang. Okay? Dito sa subdivision namin, ang nakasama sa listahan ng dadalo sa pagtitipon na yon. Confirmed. Yon galing sa kampo ng Revilla. Kasi sila ang nagpatawag noon. Kalimitan hinahakot pa ng bus yung mga tao. Hatid sundo ika nga. At mahigpit doon sa venue ng pagpasok at paglabas. Kailangan pang i-scan ang QR code sa ID na ipinamigay nila before nung meeting. Ganoon, parang yung ID ng sa alyansa may QR code. Mahigpit, okay? Kaya sabi ko, paano mangyayaring kampo ni Bongo pinanggalingan yan? Binigyan nila ng special access ang kampo ni Bongo? Which I doubt, di ba? Gawin nyo na lang pong anonymous ang aking sinabi. Si Ano ang nagbigay nitong kopya na to sa akin. Yan, subscriber po ako ng inyong YT channel at matagal na akong nanonood sa inyo. Okay, here we go. Ito. Hayan ang sample ballot na pinamigay nila noong araw na yon. Front and back ng sample ballot. Huwag nyo na lang pong banggitin kung sino po ako. Salamat. Just confirming that the sample ballot came from Bacoor at ipinamigay yan doon mismo sa meeting sa City Hall. At ang gamit pang panghakot ng tao ay ang bus ng Bacoor City. Controlled environment yan. May kasamang 1K pa yan na nakasobre. Patay. Paglabas ng venue, scan yung QR, then bigay ang sobre. So, hindi magdodoble ang 1,000. So, ang kanyang sinasabi dito ay mayroong mga hakot system din na pinasok yung mga tao sa subdivision na sinakay sa bus. Kaya, mayroon bang pera na involved na tag 1,000 na binibigay doon na nakasobre. So, sabi niya, vote buying. Matagal naman yan, vote buying, GDB. Matagal na yan. Ngayon mo lang mga alam yan, ang tagal-tagal sa itsura mo yan, matanda ka na rin eh. Ngayon mo lang alam na ang lahat ng mga kandidato, vote buying lahat yan. Huwag mo nang sabihin na vote buying ito. Lahat ng kandidato nagbili ng mga boto sa kanilang mga tao. Ito naman si
masyado to siyang ano kasi, masyado niyang ano to si Pangulong Duterte. Ako naman, nainis din ako kay Bongbong Marcos, pero may inis na kay ano, nainis kay ano, kay Pangulong Duterte. Maki Marcos. Kaya yung ang dami niyang depensa kay ano, Bongbong Marcos. Ito sabi ko wala din to. Ayoko itong mga klaseng tao to. Nag-react din ako sa kanyang video kasi yun nga ang trabaho sa mga kapwa traidor. Tinatraidor talaga. Kaya yung amo mo, tinatraidor na rin ni Bong Revilla kasi traidor naman talaga rin yung amo mo si Bongbong Marcos. Hirap kasi ito. Ang topic natin ngayon, Bong Revilla. Ang nabanggit natin ngayon, Bongbong Marcos. Kaya lang, di ko alam dito. Ito na si Bong Revilla. Di ko naman to na addict to. Pero si Bongbong Marcos talagang addict. Kaya nagdudugo yung niya, yung gums niya dahil yun sa ginagawa niyang pagsupsok ba, paghit-hit. Ayun, ito asar talo siya dito kay Bong Revilla itong si GDB. Yan. Kasi nga kayo, tuwing may mga mali ang mga administrasyon, kaagad-agad ang balikan nyo ay mga Duterte. Palpak na nga yan, daming palpak na si Bongbong Marcos. Huwag nyo kasing dapat dipinsahan yan. Ang dami yung dinipinsa ito si Bongbong Marcos. Palpak na nga eh. Nangyari ba ito kay Pangulong Duterte dati? Mga ganitong klaseng palpak ngayon? Tulad ng halimbawa, itong mga bumalik na naman itong mga laboratory dyan. Laboratory sa itong mga tawas. Bumalik na ulit. May nagluluto na. Natanggal na nga yan eh. Tapos pididipinsa pa ito kay Bongbong Marcos. Tapos itong itong nangyari ngayon sa mga inchik ngayon na mga nag-ransom, ididipinsa nyo pa rin yan. Kawalang hiya naman talaga kayong mga taga Marcos o yung mga tauhan ni Marcos o yung mga vlogger. Walang hiya kayo ha. Pag ang mga vlogger ni Pangulong Duterte ang nyo kaagad sa Kongreso, tuwang-tuwa pa kayo. Ito yung mga tinitira nyo sa mga tauhan ni Pangulong Duterte, nagpumalag ba yan? Hindi. Pero pagka yung mga kasamahan mo na tumitira sa mga kaming mga tumitira dito kay Bongbong Marcos, galit na galit kayo, asartalo kayo. Kasi nga nakikita niyo talaga na hindi talaga maganda pamumuno. Napupuna namin 'yun. Kasi kayo bayad kayo. Kami mga nagdidipinsa dito kay Pangulong Duterte. Wala ho kaming bayad ha, baka sabihin yung bayad. Kaswerte ba pag nagbayad ka gaya sa inyo, binabayaran kayo, sweldado kayo. Tapos yung sweldo niyan galing din sa mamayang Pilipino. Ang kapal ng mga mukha ninyo talaga. Dipinsa kayo sa Presidente Bangag, tapos kayo, hindi nyo nakita ang mga daming palpak ngayon sa gobyerno. Pangbihira naman kayo talaga. O ayun, nilaglag ni Bong Revilla kasi di niya type yung mga kaibang kasama niya dyan. At ito si Bong Revilla naman, kung hindi talaga ito, dumikit din kay dating Pangulong Duterte, hindi ito makalabas sa kulungan. Kaya ngayon, siguro, naisip to niya na kailangan mo kung bumawi. Ngayon, tinatraidor niya. Nag-traidor talaga. Lahat naman itong mga politiko dyan sa alyansa, mga traidor yan eh. Saan ba sila ngayon? Kay Marcos. Nung araw, saan ba yan sila? Kay dating Pangulong Duterte. Bago kay Pangulong Duterte, saan ba yan sila? Kay Pinoy. Pwede lang kay Bong Revilla. Hindi yan kay Pinoy. Nakulong yan panahon ni Pinoy. Pati to si Enrile at saka itong si Jinggoy Estrada. Nakulong ko yan. Nung pag upo ni dating Pangulong Duterte, ito si naiwan to si Bong Revilla, nakalabas. Nanalo pa pagka-senador. So ngayon, ito na naman ang ginawa niya. Bumalingbing na naman ulit. Yung nilaglag niya yung mga kasamahan niya. Kitang-kita sa sampul balot. Kita natin sa mga sampul balot kung sino yung kinukuha niya. Kinuha niya si Amy Marcos, kinuha niya si Philip Salvador, kinuha niya si Bongo, kinuha niya sino yon isa? Willie Revillame ba yon? O sino yun? 4 ang kinuha niya eh. So may nilaglag siyang 5 ang binalaglag niya kasi si Amy Marcos kinuha niya ulit eh. 5 yata kinuha niya para ipalit niya doon. Basta ang nabanggit nitong una ni JDB na hindi isinama yata ito si Tito Soto. Hindi yata sinama. Tapos titingnan natin ng maigi, hindi rin ito nabanggit nung una niya itong si Abalos yata. Parang di ito nabanggit eh. Nasa isang video ho yun.
kung sino ba yung ano yata na hindi nabanggit niya na nandoon lang isinama sa sampul balot. So may nakita ako doon na hindi nga sinama itong si Abalos yata at saka si Tito Soto. Yun ang nakikita ko doon na hindi sinama sa sampul balot. Kaya ngayon, itong nangyari sa alyansa, pag ito nangyari nga sa Cebu na hindi pununtahan ni Bongbong Marcos, wala na. Wasak na talaga sila. So ito si Bong Revilla, itong Cavite, pwede niya makontrol nitong mga Revilla ang Cavite kasi sino bang ano dyan sa Cavite? Sila lang naman yan Remulla at saka Revilla. Pwede nila makontrol. Pwede nilang baliktarin yan na hindi mananalo ang dyan, alyansa. Ang Bacoor, pwede hindi manalo lahat. Masulid ang dyan kasi mga Revilla ang nandyan. Sino ang mga kandidato dyan? Puro mga Revilla halos. Lani Mercado nandyan, si Bong Revilla, si Strike Revilla, si Jolo Revilla, ang daming mga Revilla ang tumatakbo. Kaya itong Cavite, hindi natin pwede sabihin talaga na masulid talaga to sa alyansa. Kaya to si Bong Revilla ngayon, yung kanyang lugar, yan sa Bacoor, huwag kayong umasa na ang alyansa lahat masulid dyan mananalo.